Ayan, so good afternoon po sa mga magigiting na estudyante ng Asian Seminary of Leadership. So, Doctor of Ministry, ang ating pong kurso sa hapon po na ito at ang subject po natin ay Man, His Nature and Destiny. No, yung pong subject po na ito. So, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Sige, Pastora Berinya, buksan mo sa prayer. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na to. Pinupuli ka po namin at pinasasalamatan. Patuloy na tinatas ko po gawain ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, ikaw ang pangkumilot, lalo na po, ang gagamitin mo sa pagpapahayag ng banal na salita mo, sa pagtuturo mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ng iyong lingkod, Panginoon, si Bishop Jesus Roque, Holy Spirit, ang gabay at patnubay mo, ang sinasamahan niya po, maging sa amin, Panginoon. At ikaw po ang siyang kumilos sa oras na to na ang aming pong mapag-aaralan, Panginoon, dito po ay matatak sa aming mga pag-iisip, maging sa aming mga puso ulan, upang kami po, Panginoon, ay maging kagamit namin sa iyong harap sa iyong basan. Pinagkakatiwala ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ang pag-usapan po natin sa hapon na ito, the quality of our workmanship to be examined. Yung atin po mga paggawa, yung ating ministry, yung atin po mga pagsusumikap, mga trabaho para sa gawain ng Panginoon. Ito po ang siyang sinisiyasat. Pwede po natin basahin sa 1 Corinthians 3:12 hanggang 17. Sino po? Pakibasa po. Nandyan po yung atin pong tatalakayin. Ayan. Yung mga nasa online na dalawang estudyante. Pastor Jose Miller. Ayan. Pastora Emily. 18 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Yes. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hanggang 17 po yun. Opo. Okay, so yan po ay isang malinaw na 16 pa lang po pala. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Okay, so sa verse 17, if any man destroys, sabi rin, the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Amen. Amen. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanya salita sa atin pong kalagitnaan. The quality of our workmanship to be examined. So dumadaan po sa atin ang tawag na apoy ng pagsubok. At pagdaan doon, titignan po yung tinatawag na kalidad. Kalidad na paglilingkod. Pagka ang atin pong paglilingkod ay napipilitan lang, hindi bukal sa kalooban, walang kalidad, ito po ay dadaan sa apoy at masusunog lang. So, dahil nasunog, walang gantimpala. Walang napala, Kaya whether we like it or not, reward or loss. Manual po natin. Sabi nga, the question here is entirely one of quality of workmanship. Kaya ang hamon sa mga Kristiyano, pag nagtrabaho ka, pagbutihin mo. Amen. Hindi pwede yung okay na yan. Diba? Hindi mo pwedeng kumbaga sa may raos lang. Di ba? Kailangan po talagang may kalidad ang atin pong trabaho, ang paglilingkod sa Panginoon,
ang atin pong pag-iibanghelyo, ang atin pong pangangaral ng salita ng Diyos, ang ating pag-aalaga sa mga tao, di po ba? Amen. Sabi nga some build upon false foundation, no? Ayon kay Paul, ano? Yung iba raw po, sabi nga gold, no? Pundasyon ng ginto, o silver, precious stones. Yan. Yan po yung pundasyon na ginamit ni Pablo. Kaya pag ikaw naglagay ng pundasyon, siguraduhin mo matibay. Amen. O, matibay na sandigan. Ganda ng tema natin nung Sunday, ano? Panoorin niyo na lang sa ano. Ganda. Napanood niyo na yung preaching, ano? Aral na aral. Yan. Grabe yung ni Lord sa atin doon. So, sabi nga pagkaginto ang gamit, pilak, precious stones, ano yan, kumakatawan yan doon sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yung iba naman, gumagamit ng kahoy, Nako. gumagamit, ano pa yung iba? Straw, dayami. Dayami, no? Straw, dayami, bubble, o stubble, di ba? Oh. Kaya sabi nga sa mga ano yan, ano? Ito, ano lang, yung kahoy medyo matagal, di ba? Pero yung dayami, ay makadikit na sa apoy yan, ano na yan Malayo pa Oo. Sulok. Yun ang ano doon. Apoy, maamoy lang yung apoy, kumbaga. Makaamoy lang ng apoy, sunog yan. So, sabi nga, every man's work shall be made manifest. Yan, para sa mga mananampalataya, ano? Bawat daw trabaho natin, nagmamanifest yan. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Iba paano kung nasunog, di wala nang i-rebuild. Wala na. Wala na matitira. Di ba? And the fire shall try every man's work. Di ba? Or what sort it is. Di ba? So, yun po yung ating pong kahalagahan na pinag-usapan po natin. Sabi nga if any man's work abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. Yung trabaho yung gawa natin, pagka nanatili daw, matapos dumaan sa apoy, hindi pwedeng hindi dadaan sa apoy, no? Maraming apoy. Oo, pag nanatili, tatanggap ng gantimpala. Pag hindi nanatili, nasunog, nawala. Sayang, walang gantimpala. Walang mapala. If any man's work shall be burned, sabi po, no? He shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Di ba? Sige. Okay, siyempre, pag nasunog, laking panghihinayang mo. Ang ganansya na lang dito, kahit nasunog, ligtas pa rin. No? Pero yun nga, Parang nagdaan sa apoy. para lang dumaan sa apoy. Tapos sabi ulit, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Alamin ninyo, alalahanin ninyo na kayo ay mga templo ng Diyos. Amen. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Amen. Yeah? At ito pa yung hamon no? If any man defile the temple of God. Sino man daw ang sumisira ng ng templo ng Diyos? Tayo yun, di ba? Tayo na mga naninirahan na ang Diyos sa atin ang Espiritu ng Diyos sa atin sinisira mo pa. Di ba? Kaya nilalagyan mo ng mga tinatawag na mga bisyo. Lagyan mo ng usok. Good horse. Lagyan mo, di ba? Lagyan mo ng shabu. Di ba? So, iyan po ay pagsira sa katawan o sa templo. For the temple of God is holy. Yes. Dapat daw po, ang templo ng Diyos ay lumalakad sa kabanalan. Amen. Kasi nilinaw dito kung sino yon, kung ano yon. Hindi po yung templong matutulis yan, di ba? No. Tayo
Hindi. Hindi po yung simbahan na mga katedral. No. Akong templo. Diba? Ang tinutukoy na templo, yung bawat mananampalataya. Tumanggap. Oo. So, tayo po yun. Which temple you are. Tayo po ng 1 Corinthians 3:17. Amen. So, kita nyo, no? Kaya, tayo mismo, no? Kailangan ipundar natin yung sarili natin, ano? Amen. Yung pundasyon natin. No? Tingnan nyo yung pumapasok dito sa pinag-usap natin. Kung tayo pala, ang tinutukoy na rito ngayon, dapat ang foundation natin, ginto, Ginto. pilak, o kaya precious stones, di ba? Amen. So, kasi kapag ang pundasyon natin, kahoy, di ba? O kaya dayami. So, yan po ay hindi po magtatagal. Di ba? Kaya may mga naging Kristiyano, naging mananampalataya, hindi ko lang, walang foundation, ano? Mahina yung pundasyon. Wala. Kaya madaling bumigay. Lalo na pag nakakarinig ako ng sasabihin nila, Pastor, dati yan, tapos ngayon Nakakalungkot eh. so, tapos sumapi sa ibang Bumalik sa Muslim na, halimbawa, nagkatoliko uli. Ay, sabi ko. Nag-iglesia, di ba? Nakakalungkot. Mayroong Kaya nga nakasama sa GMC, nagpaboto din sa iglesia. Oo. Bilang ko nga yung kanyang profile sa akin. Ayaw ko nang kausapin. Ano na, tutulan mo sa ilang taon mo paglilingkod sa Diyos. Oo, walang Hindi mo pundasyon. kilala ang Panginoon. Tapos ngayon, sasapi ka rin sa hindi na niniwala sa Panginoon. Ano na kain mo? Kaya nga Oy, mas So, ang pundasyon nila, dayami. dayami. Oo. Kasi pag dumaan niya sa apoy ng pagsubok, hindi mo kayang ilaban ng pananampalataya mo kasi nga hindi ka founded. Oo. Ang dami mga Kristiyano hindi founded sa Word of God, sa totoo lang. Napakarami. Kahit mga pastor. Ayun nga yung pinag-uusapan natin subject na yan na doktrina, yung basic doctrine. Mahalagang mahalaga yan. So, we appeal to Christian leaders and all those who have any part in the building of the church today. Oh. Apila po sa mga leader, mga pastor. Bawat isa po sa atin na kung saan ibahagi tayo sa pagtatayo ng mga iglesia sa atin pong kapanahunan. So, to ask themselves how they will fare when they have finished building and the divine building inspector examines their work. O, di ba? Amen. So, very crucial po ito, no? Yung tinatawag na pwede natin silang tanungin, ano? Paano kayo nagtatayo ng building na yan, no? Saan nyo sinasandalian? Diba? Anong pundasyon? Anong pundasyon niyaan? Sino pundasyon niyaan? Ang dami. Kasi yung ibang pundasyon nila, yun nga, tao. Tao. Oh, wala yun. Sablay. Wala. Walang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga. Dapat, paano pag dumating yung building inspector? Oo. Diba? Nakita yung mga error mo. Patay. Yun nga Hindi aprobahan yung building. Oo, di ba? Pagka masailan pala yung pagtatayo ng mga building, lalo na depende sa taas. Kasi Oo. delikado, maraming Oo. magpapahamak. Pati yung mga materials na ginagamit, kailangan to be examined, ano? Paano yung mga kurap? Binubul sa'yo. Di ba? Yung mga kurap na, architect, engineer, nagkakutsabahan. Sa halip na ito timpla niyan, ha? Abangan natin. Naku po. Di ba? Oh. Yung mga peki pa naman, Bishop. Ngayon, peke na ng mga semento. May mga peking simento. Peke buhangin. Lahat na pipeke na. Simento, meron. Kaya delikado po yung mga building na yung tinatayo na yung inasimbulan. Delikado po yun. Tapos lalagyan ng tornilyo. Kaya pag nagkaroon ng lindol, ay naku. Oo. Sandali Diba? lang magulap. Kaya nga, Cornelio lang, So, darating yung panahon talaga na tinatawag na examine. Opo. Dapat bago pa lang inatayo, ina-exam na. May examination na. Yung materials na gagamitin mo, mahalaga yan. Diba? Opo. Kasi kung may mangyari, babalikan ka. Pasasabi Yun yung nga mga paraan talaga, mali ang pundasyon mo na yan.
Wala. Oo. Dapat talaga siguro na. Oo. Mm. Okay, so pwedeng ano na pundasyon mo si Christ pero ano gagamitan mo ng ibang materials, pwede ba 'yon? May sarili. Hindi. Ginagamit nila si Christ eh. Ginagamit lang sa salita. Di ba? Oh, pero yung teaching nila about Christ, Diba? di ba? Parang Hindi pure eh, hindi solid eh. Oo. Pero sa gawa wala. Ginagamit, di ba maraming karamihan ginagamit ang Panginoong Kristo eh. Yung sa saksi. Kaya nung linggo, ako yung nagsermon sa Manigo about the role of the Father. Sabi ko pag kang mag-asawa, hindi pundasyon si Kristo sa buhay mo, tagilid kayo dyan. Yeah, oo, totoo yun. Tagilid. Kasi si Mister, pag nagkakita ng ibang dating ng asawa, dahil wala ang Kristo sa buhay nyo, may madali ba? Dala. Yun nga eh. Oh, sabi nga sa manual natin, good motives will prove no defense in that day. For God has given us, through His apostle, the plans and specifications to be followed. Amen. What then shall be said of the builder who ignores them to build on his own way? Amen. O, di ba? Sabi nga yun daw po, kapag ikaw meron kang magandang motibo, no? Ito po ay magpapatunay na kung saan ang gagamitin mo talaga yung formula ng Diyos, paraan ng Diyos, ang Diyos mismo. At yun nga po ay itinuro na ng mga apostol. Di ba? Yung mga plano na ito, kung ano po yung dapat sa mga specifications nga. So, at hindi po natin dapat ito ini-ignore. Yes. Amen. Yung iba, Amen. tinutunan ng apostol. Yung pananaw pa rin Yun nga, yun ang masakit na, di ba? Katotohanan diyan eh. Meron ng plano binigay meron ng meron ng blueprint, tama, blueprint. Ito, sabi ng mga apostol, gamitin niyo. Hindi, meron kaming sariling paraan. Meron kaming sariling pundasyon, di ba? Yan ang masakit. Pag na-examine, Supply. babagsak talaga. None can deny that the church has been marred. Huwag daw po natin i-deny. May mga simbahan na nadudurog, nawawasak, Wasak. sisira. So, paano? Meron din bang pastor na nadudurog? Nasisira. Mayroon po, mayroon. Di ba? Number 1 na nakakasira sa Ayun gusto, nga eh. babae. Yun nga eh. Iba'y pundasyon nun, laman niya. Mabilis. Yun nga. May kilala ako, Dr. Bishop. Wala, Nasira. nadurog. Buhay yung asawa, nasunog. Ayun na. Buhay Buhay pa. Uwi dito So, makabilang bahay na. Uwi sa Pilipinas, Oh, ibang natubo. merong number 2. Baka may number 3 pa yan. Yung number 2 na stroke. Oh. Dahil siguro, palo ng Diyos, namatay na rin yung totoong asawa. Nung mamatay yung totoong asawa, ngayon nag-asawa ng bata. Wow. 34 years old. Talaga naman. Sabi ko, anong nangyayari dito sa kapatid na ito? Kawawa naman. Hindi na basa ang Biblia. Tumingin ka lang sa babae. Oo, di ba? Nangangalunya ka na eh. Hindi pagpundasyon para magpapatibay sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng madait. Oo. Tumingin ka lang Ginawa mo ba? Di ba napakalinaw naman ng pahayag din ni Pablo eh. Do sa 1 Timothy chapter 3, di ba? Sabi roon, isa ng mga katangian ng mga overseer, di ba? Mga tagapangasiwa ng iglesia. Isa lang ang asawa, di ba? Salam. Tapos nangato yan, Pastor, sumusunod naman ako, isa lang asawa ko sa Bagong Silang. Ay, gusto lang asawa niya sa physical. Sa Quezon City pa naman yun. spiritual, Sa Quezon City, meron isa din rin, di ba? O, di ba? Ano yun? Ang iba naman katuliro isa lang naman asawa mo.
Ano yung nakita kong ibang mukha? Girlfriend yun. Ay, iba nga, merong spiritual wife eh. May physical wife, may spiritual wife. Si Kibuloy yun. So, Yeah, mga dapat kasi Kibuloy yung sinabi ko eh. Yung Mga ganun. kakalimurari Kaya nga eh. Sabi ko, ano ba ba itong mga... So, yan nga yung malinaw. Sabi ron, none can deny that the church has been marred, nor is God to blame for its present condition. Amen. Diba? Hindi na pa natin may dideny yan. No? Pero hindi natin dapat isisi yan kay Lord. Amen. Ang dapat sisihin diyan yung mga nagtatayo ng pundasyon o ng iglesia. Diba? The builders are to blame, not on God. Amen. Amen? The fact is that many of them keep so busy getting things going that they have little time left to study of the Word. Oh, marami mga. Tinitipid yung pag-aaral. Diba? Oh, busy sa kingdom, hindi naman busy sa king. No? Marami, di ba? Maraming masisipag sa ministry pero ang babaw ng pundasyon sa salita ng Diyos. So, Di ba? Ang daming mga ganyan mga pastor. Kaya pagka, sablay, bagsak talaga. Pakibasa nga po, Pastor Nards, yung sumunod na paragraph. Pangatlong paragraph. Sa page 70. It is sometimes Yan. argued that in spite of failure to rightly divide the word of truth, souls are being saved, but will the builders of the church never awaken to the fact that hands raised or people coming forward do not measure the success of their work? Does their work abide? And more particularly, will it abide the fiery test of the judgment seat of Christ? This is the question. Yun. This is the very, very big question. Di ba? Matinding, malaking katanungan po yan. Ano? Sabi nga, minsan daw po, may mga argument nga, no? Sabi nga, na sa kabila ng tinatawag na failure. Failure for what? Oo, yun, no? Marami yan, no? Failure to rightly divide the word of truth. O yung salita ng Diyos. O yan po. Souls are being saved. But will the builders of the church never awaken to the fact that hands raised or people coming forward do not measure the success of their work? Amen. Di ba? So, kaya yung tanong, does their work abide? Yo. Mananatili ba? And more particularly, will it abide the fiery test of the judgment seat of Christ? Oh. Mananatili, yung mga pinakamatinding tanong yan eh. Pagdating ba sa tinatawag na pagdaan sa apoy ng pagsubok, lalo na pagharap natin sa judgment seat of Christ, yung Bema judgment. Yan po yung mga malaking katanungan. So, sabi nga, thank God, we have in 1 Corinthians 3, the promise that even the most unfaithful saint will still be saved. Ayun lang ganansya. Amen. Ay, yung iba sabi, sige na, okay na. Ligtas naman ako. Di ba? Pero, para bagang ano eh, no? Katulad yung ibang mga mag-aaral eh. Okay na, pasado naman. Kahit 75 na. Pero, di ba? Pasang-awa naman eh. At least nakapasa. Buluin mo na. Pero, yung mga gantimpala naman, di ba? Sabi ron, for salvation is fully by the grace of God. Tama yun, di ba? Oh, gracias. But it will be a shameful and a bitter experience for any child of God in that day to have to suffer loss. Diba? Halimbawa, ikaw, tinawag yung pangalan mo. Your name.
Malingaw nga pa yung name mo. O, tapos andyan na yung video clip. Eto na. Itong mga pinagagawa mo. O, daan natin sa apoy. Yeah. Sunog. O, ano kaya damdamin ng, di ba, pagdaan sa apoy ng mga pinagagawa mo, tapos sunog. Di ba, maghahantay ka ng yung mananatili para may gantimpala. Di ba, masakit din sa damdamin, ano? Yung, oo. Isa-isang dumadaan. Akala mo may award ka. Oo. Pala. Oo. May mga ganyan eh. Sabi nga kung pwede ba yun malaki ministry mo tapos dumaan sa apoy, sunog. Yung iba naman maliit lang ang ministry pero pagdaan sa apoy, nanatili. May hanggang din pala pa. Palakihan ba ng ministry ito? Nagkakasunugan. Hindi ka pa pwedeng magmalaki, no? Sabi, while others gain rewards. Amen. Sabi nga to see his work go up in flames as it were, while he himself is saved only as by fire. To have to stand, rebuked and empty-handed before the one who gave his life's blood to save him. To be told, perhaps after much strenuous building, that he has done little or no real service to his fellow men, because he did not take heed how he built upon the foundation laid by the apostle Paul in the scriptures. In that day, there will be tears and shame, as well as rejoicing, and the praise saved by grace will take on new meaning. Saved by grace. So, yun, gano'n lang. So, tama yun, di ba? Saved by grace, pero, yun nga, pagdating naman sa dumaan sa apoy yung mga work mo, yung mga trabaho mo, saved by grace pa rin. Iba na, kahulugan. Para may panghihinayang ka na, di ba? Tapos, kung may ibabalik ko lang, Wala na. pwede, tapos na yan. Hindi na. Wala na. Wala na. Pasalamat ko lang, ligtas ka. Oo. So, Christian reader, let us rather bear the shame now. Let us rather weep now. Amen. Diba? No? That we may not need to be ashamed and weep then. O, kaya yung hamon po sa mga Kristiyano ngayon, ngayon ka na umiyak. Kasi maiiyak ka pagka walang nangyari, no? Oo. O, nakakahiya. Oo. Diba, siyempre nakatingin sa iyo lahat ng mga tao, tapos tingnan yung dumaan yung mga works mo. Pinanood pa yung... Pinapanood na, tapos ayun, sunog na naman. Puro sunog. Walang nangyari. Di ba nakakahiya? Di ba proud ka nga kapag tumatanggap ka ng gantimpala ng mga award lalo na doon sa langit. Ano po? The more na gantimpala, the more na na proud ka Amen. sa biyaya ng Diyos. So, this is what Paul meant when he wrote to the Corinthians, 1 Corinthians 5:2, basa nga po. Ito ang sinasabi sa Corinthians, at nakukuha ka ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. Ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Yun, di ba? So, let us examine. Pinagmamalaki pa no? Girlfriend ko to ba? Kaya nga So, many a Christian who is popped up now will be brought very low then. Yung mga mayayabang daw, yung mga nagmamataas na mga Kristiyano ngayon, So, darating ang araw, talagang ibabagsak, no? Yung bang ilalagay ka sa pinakamababang kalalagayan, yung mga mataas ang tingin sa sarili, meron mga ganyan mga Kristiyano. Kala mo magaling na sila. Ayaw ng magpatuwid. Oo. Ayaw magpasaway. Pag sinaway mo, galit. O kaya natitisod pa. So, to see all his pious words and deeds burned up, as so much wood, hay, and stubble, may God help us.
then to be not only zealous, but obedient and intelligent workman, who can approve, who need not to be ashamed, and there is only one way. Di ba? Amen. Approve, ano? Yung hindi ka ikinakahiya o mahihiya. Ano yung paraan? 2 Timothy 2:15. Ano po sabi diyan? Basa po. Study, show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Di ba? So, po, sabi, sa 2:15 ng 2 Corinthians, para kami mabango. Diyan. Dito pala pa. Oh, 2 Timothy. pala. 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God, a workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. In other words, sabi nga sa natin, our conduct to be reviewed. Oh, yun daw, yung mga pag-uugali natin. Ano? Sabi nga but there are moral as well as spiritual matters to be dealt with at the judgment seat of Christ. Amen. Moral. Ano po? So, in 1 Corinthians, chapter 9, verse 24, the apostle points to the contestant in the Greek games. They are temperate in all things. Amen. O yan, mga pasok na, no? Ibig sabihin, yung mga tumalabas sa takbuhan, no? Yung Grego salita, na sabi nga doon, temperate in all things, ibig sabihin, they discipline themselves. Amen. They exercise self-restraint. Amen. They forego worldly pleasures and suppress fleshly desires. And we should draw a lesson from this, for he says in 1 Corinthians chapter 9, verse 25, sabi roon, Tagalog nga po, At ang bawat tao na nagpaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng Magtamo. isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang wow, pagkasira. di ba? Ginagawa daw, anong ginagawa? Pagpipigil sa sarili, pagkontrol sa sarili, disiplina sa sarili. Dun sa ano, Oo. para dun sa isang dati pa lang na may nasisira, tayo. Ano. Amen. Yung mga Nasisira. sa mundo, di ba? Katulad niya, mga boksingero, kailangan magpigil yan eh. Oo. Si Alex Iyala, kilala niyo si Alex Iyala? Narinig ko. Sa tennis, sa ano? Oo. Ay sumisikat na yun. Pero yung training niyan matindi. No? Pasikat na pasikat, dami niyang tinatalo mga ano, world class na mga ano, Players. player. So, ganyan din. Manny Pacquiao, di ba? Kailangan na tinatawag na pagpipigil sa sarili, training. Iwasan ng mga dapat iwasan. Oh. Ginagawa yon para magtamo ng gold medal Amen. o dollar, di ba? Amen. O malaking gantimpala. Pero yung sa atin po, yung kasi yung medal na yon, pwede mawala yun, masunog yun eh. Yung sa atin, para sa unfading one. Hindi nalalaos, hindi nasusunog. Diba? So, yan po eh. The apostle, like the Greek athlete, had a prize in mind. Diba? Only a much greater one. And one which was worth much more of self-discipline to win. So, dinagdag niya pa. Therefore, so run, not as uncertainly. So fight, not as one that beat the air. Amen. Oh, di ba? Ako rin, no? Dahil diyan, ako'y tumatakbo, no? Sa takbuhin na hindi yung walang patutunguhan, di ba? Amen.
Lumalaban ako, hindi parang sumusuntok sa hangin. Hindi may mga ganyan, no? Di ba maraming mga naglilingkod sa Panginoon? Tanungin mo, sa religion nyo ba maliligtas ka? Ewan ko. Siguro, maybe. O, di ba? Kailangan meron kang assurance eh. Sa 1 Corinthians 9:26 to 27, basa po. Hindi ako tumatakbo ng walang pagtutuhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Di ba? But I keep under my body. Di ba? Sinusupil niya yung sarili niya, no? And bring it into subjection. Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Kita mo, no? Kahit na ikaw yung pastor, ano? Ikaw yung man of God, eh. Humble pa rin, ano? Baka mamaya matapos akong mangaral sa iba, marami naligtas, tapos ako pa rin, hindi maliligtas. Yun lang, malungkot. Punta ka sa impyerno, di ba? Kasi nga, yun nga, nagloko ka, di ba? O ano, meron mga ganun, ano? Sinasabayan eh. Oo, meron ako mga nakausap na ganyan. Bishop, nung araw ginamit ako ni Lord, mightily. Daming tumanggap sa Panginoon, ang daming mga gumaling, ang daming ano. Kumusta ka na ngayon? Backslide ako eh. Bakit na backslide? Nahatak ako ng bisyo. Diba mga gano'n? Kumusta na ngayon? Mahirap ako makabalik. Hirap ako makabalik. Paano? Pag inabuta ka ng kamatayan sa ganyan. Tapos. Diba? Yung Yan ang mahirap doon. Pag inabutan ka ng kamatayan sa ganyan, kung sabihin ligtas ka. Diba? So yan po yung sinasabi. Sabi nga, the apostle had no thought here of being lost after having preached to others. He refers to the Christian contest. The Greek word translated cast away here is the exact opposite of that rendered approved in 2 Timothy 2:15. One is the negative and the other the positive. His fear was that after having preached to others about winning the contest and gaining the prize, he himself might be disapproved and might fail to gain it. Thus he ran, determined to win, and beat his body with telling blows to bring it into subjection, lest he become a slave to it, and like the athlete growth fat and careless, he lose the race and forfeit the race. Amen? Amen. So nakakita kayo ng senaryo na nung una, siya yung active na nagsishare ng Word of God, nag-akay-akay sa mga tao. Pagkatapos, naglilipas ng panahon, yun, nakakilala yung mga tao, dami na born again. Paglipas ng panahon, siya naman yung na-backslide. Ang masakit nito, yung mga hinayuan niya, ang humahayo naman sa kanya. Di ba? Bumaliktad eh. Ito na yung naging ganyo sa kanya, magbalik loob ka na. Di ba? Talikuran mo na yung yung mga ginawa mga mali. Di ba? Parang no? Kaya kalungkot na senaryo. Sa 2 Corinthians 5:9-11, the apostle speaks of judgment seat of Christ, discussing the moral question involved. And here he makes it clear that ever that this judgment is not merely a granting of awards, but that he wrote Christian life will be held in review with wrongs as well as rights dealt with. Di ba? 2 Corinthians 5:9. Basa nga po. Kaya naman, 2:11. ang nais natin ay ang maging kaluluwid sa Kanya. Maging nasa katuwang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sa
lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. Amen, di ba? Sabi ron ano? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. Diba? So, sabi nga, this aspect of judgment of believers is an important one. A man may know the message of grace and engage zealously in the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, yet deny it by his life. Meron palang ganon? Pwede ba yun? Meron daw pong pwedeng ang tao raw po alam niya ang mensahe ng biyaya. Talagang masigasig, silos na nagpipreach about our Lord Jesus Christ. Pero ang problema, hindi naman nakikita sa kanyang buhay. Di ba? Ikinakaila ng kanyang buhay o pamumuhay. Yung kanyang itinuturo, may mga ganun pala, no? Mayroon ganun. Oo. So, he may talk about being crucified and buried with Christ, yet live for self. Amen? May mga ganun. Magandang turo to, no? May mga ganyan. He may talk about being raised with Christ to sit with Him in the heavenlies, yet fail to walk in newness of life. He may talk about God's boundless grace toward sinners, yet hoard or squander His earthly goods as though He did not care whether or not others heard, for all these believers will give an account. Mananagot tayo roon. Di ba? Pwede ba yun? May mga ganyan pala. Talagang matindi na. Preacher ka pa ng biyaya, no? Pero hindi naman, dinideny ng buhay mo. Diba? Hindi nakikita sa kanila. Oo. So, knowing the terror of the Lord, the apostles sought to persuade such of the folly of their way. Many of God's people need to heed this warning today. Mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, this is a warning. Many who know the truth and even make it known to others, marami raw po alam ang katotohanan at alam din na ibabahagi din sa iba, but fail to exercise self-restraint and self-sacrifice so as to be of greater service to Christ and others. They need to heed it, lest having lived pleasant and comfortable lives here, they suffer shame and loss there. Diba? Makakaranas na ng kahihiyan at kawalan pagdating daw doon. Let not the unfaithful believer presume that the loss to be suffered at the judgment seat of Christ will be merely negative in quality, for there where the love and sacrifice of Christ for us will be more fully appreciated. Rebuke for failure will be the more keenly felt. Amen? Okay, so pakibasa nga po yung rewards for suffering. To be faithful in our Christian testimony, whether spiritually or morally, involve suffering, and for this rich reward will be given. Paul by the Spirit has much to say about this. We cite a few passages. Tuloy. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. For I reckon that the suffering
Okay. this present time are not worthy to be conferred with the glory which shall be revealed in us. Romans 8:17-18. For our light application will is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. If we suffer, we shall also reign with him. 2 Timothy 2:12. It is only in this life that we are privileged to toil and sacrifice and suffer for our blessed Lord. When we are called to stand before Him, that opportunity will be forever past. Amen. Whether we live until the Lord comes for us, then, or whether the departs this world through death, may we like fall be able to save life until the Lord. Sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown. Amen. Amen? So, yung suffering, sabi nga, if we suffer, we shall also reign with Him. How about if we do not suffer? Yan lang. Oh, we are also reign with Him? No. Di ba? Oh, baka ikaw daw po ay talaga. Hindi ka lang dito. Oo. Kaya nga ang hamon sabi doon, it is only in this life, hanggat buhay pa po tayo, meron po tayong pribilehiyo Amen. and opportunity to toil. Pagpatay na, wala na. Di ba? At merong opportunity to sacrifice. Oportunidad to suffer for our blessed Lord. Until we are occupy space here on earth. Pero pagtapos po niyaan, ay nako, wala na pong, magsisisi ka na lang doon, pagdating doon. Diba? Sayang, sana, pakasipag ako. In the best. Sana, di ba, humayo ako ng humayo, nagbukas ng mga churches. O, di ba? Nagturo doon sa mga pastor. O, meron ka pa, binigyan ka pa naman ni Lord, halimbawa ng teaching capacity, o capability, talent, o. Tapos hindi mo gamitin. Di ba? Kaya sabi di ba dun sa binigyan ng 5 talento. Inalat Ayun ng na, Panginoon, ito yung tubo. Oo. Kailangan talaga tumubo yun. Oo. Kasi yung tinago, ang sabi, ikaw na masamang alipin. Yung Nasa siya Yes. sa di ba? Hindi niya sinamantala eh. Kaya maraming mga Kristiyano, ganyan din. Hindi natin sinasamantala yung pagkakataon na binibigay sa atin ni Lord. Kasi pagdating doon, wala nang work doon eh. Hindi ka na mag-worship ka na lang doon eh. Yun nga, pati yan, tanggapan ng reward, tanggapan ng award. Oh. So, maraming dapat. Oo. Yung naalala niyo yung nag-arkila ng sa iyo, yung ano toga? Oo. supported yun ng Japan Hmm. para siya mag-church planting dito. Ah, May pakutsi pa. Oo. Isang araw, dinala ko sa bahay. Dinala niya ako dyan sa Lumaligato. Oo. Kulang-kulang 100 liyempo. Pero nakita ko, kumbaga sa pagkain, gutom ang mga kapatiran. Yung Sa spiritual. salita. Good sa salita ng Diyos. Ako hindi ko inaasahan na pagsasalitain niya ako kasi parang nagpasama lang. Oo. Saraj, hindi ba ikaw mo? Share. Speak. Hindi ko kalain kasi okay lang po, mayroon naman akong dalang salamat sa Panginoon. Sabi nung kapatiran, Pastor Moon, sana sa susunod na gawain, sama mo si Pastor Haj. Inabutan ako ng 1,000. Natakot siguro. Natakot siguro si Pastor. Hindi na ako tinatawagan ngayon. Pero suportahan ng Japan. Oo. May 4 na pastor sa Japan. May suporta, no? May pakutsi pa sa kanya. Eh, Siguro. bandang huli, sinuko niya na yung kotse niya, di ba? Hindi, may bago ngayon. May bago na naman. Oh. Pakutsi nga ng supporter niya sa Japan. Sabi ko, Pastor, susunodin So, ang biyaya. So, sabi nga, napakahalaga ng ating kaya mayroon pong kailangan ng suffering, kailangan mo ng tinatawag na talagang pagkilos, no? Pagtatrabaho.
hanggat buhay tayo, hanggat malakas tayo, di ba? Kailangan natin talagang mag-suffer mag-sacrifice alang-alang sa gawain ng Panginoon. Upang pagdating ng takdang panahon, pagharap natin sa Kanya, meron tayong gantimpala na iaabot sa atin ng ating Panginoon, di ba? May bonus pa. Pero kung hindi ka nag-suffer ngayon, hindi ka nagtiyaga ngayon, hindi ka nag-work ngayon. Lagay mo, alanganin ka. Oh, di ba? So, yun po yung if we suffer. But how about if we do not suffer? Oh, ayan. Sabi nga, ulitin ko lang, sabi ko, it is only in this life, not in the life to come, that we are privileged to toil. Amen. Privileged to sacrifice, privileged to suffer for our Lord Jesus Christ. So, when we are called to stand before Him at that opportunity will be forever past. Amen. Pagharap natin sa Kanya, wala na oportunidad na ganun. Wala na eh. Hindi po, Lord, pwede akong bumalik sa lupa. Wala. Mag-ayos na ako, Lord. Di ba? Ang haba-haba ng ibinigay ko sa iyo. Hindi mo pwede no? Hindi mo yung mayaman Judgment na nga doon So, kaya nga sabi, whether we live until the Lord comes for us, then, or whether we depart this world through death, dalawa lang yan, O pwede pong ang Diyos ang siyang magbalik, si Kristo, second coming, sabi nila. O pwede naman tayo naman po ang kunin niya. Amen. Mahirap yun, Kung ikaw na yung kunin ng Panginoon, sa pamamagitan ng kamatayan. May we like Paul, na pwede natin sabihin ang mga bagay na ito, katulad ni Pablo. Sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen. Bakit? Kasi nga si Pablo nung nabubuhay pa, sabi niya, for me, to live is for Christ, Amen. and to die is gain. Amen. Diba? Kaya nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka, hindi masamang pakikipagbaka. Diba? Amen. Natapos niya raw yung takbuhing inilatag sa kanya ng Panginoon. Diba? Yes. Pinanghawakan ko ang pananampalatayang meron ako. At dahil diyan, sabi po ng huling pangungusap, thenceforth, there is laid up for me a crown. Amen. Dahil diyan, may nakaabang sa akin. Ano nakaabang? Mga gantimpala. Mga corona. Amen. Diba? Mga reward or award na ang Diyos ang siyang magbibigay sa akin. Amen. Yan po. Amen. So, thank you po for your time. Nandiyan si Pastor Ed Villamor. Kumusta Pastor Ed ang signal diyan? Nasa Antique ka na, di ba? Andyan po si Bishop Vic Rabara. Yan. So, thank you po for joining us. Si Sir Ponciano Moreno. Thank you po. Of course, Sara Garbida, Jose Miller, Pastora Emily. Hindi yata, wala na yata signal sila Bishop Al. Baka nasa aeroplano na. Mga lumilipad na sa airplane. Malaysia. Sige po, tayo po ay manalangin. Pastor Nards, close us in prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming patuloy na pagpapalalim na salita ng Diyos. Upang kami, Panginoon, ay kapag-ipakinabang sa darating na panahon. Yes, Upang kami ang iyong gagamitin, Panginoon, sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo ay hindi kami kahiya-hiya, Panginoon. Kundi bagkus kami ay mapapakinabangan mo, Diyos, sa iyong programa ng kaligtasan. Sapagkat iyan ang iyong number one na programa na magligtas ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na aming beloved Christian, Dr. Rocky, sa patuloy na kanyang pagpupunyagi, sa pagtuturo, Panginoon, ng iyong magsalita upang ito ay aming magamit, Panginoon, sa aming paglalakbay bilang iyong manggagawa, Panginoon, sa iyong buwasan ng Diyos.
Purihin ka, ma'am. Maraming salamat po. Kaming balik mo muli sa darating na aming pagtitipon muli sa Webes, Panginoon, na ikaw naman ang patuloy na mag-iingat sa amin, gagabay sa amin, Panginoon. Ito ang samot dalangin ko sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tara, ito po. Yung video na lang. Okay, thank you po sa mga nasa online. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless you. See you po on Saturday and Thursday, of course.